Magandang araw po ng linggo mga kamisyon. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang unang pagbasa po natin ay mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niya si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin naman pong salmuntugunan, ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamu't niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo at inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban mahabaging itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa naman po ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula.
Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sa Ebanghelyo naman po natin sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang taga-Galilea dahil sa ganon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay ng mabagsakan sa tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na." Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw po ng linggo mga kamisyon. Kumusta po kayo? Ngayong araw po na ito ay araw ng linggo. Araw ng para sa Panginoon. Ito rin ang araw na tayo ay pumunta ng simbahan para magpasalamat sa lahat at maraming biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Lalo na ang biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan. So, ngayong araw na ito ay nais kong magbahagi ng isang pagninilay tungkol sa ating mga pagbasa o sa Ebanghelyo sa araw na ito. Mga kapatid, naranasan nyo na po ba na sabihan ng ganitong kataga na ikaw ay walang silbi, ikaw ay walang pakinabang? Sa totoong buhay, napakasakit po, no? O ikaw kaya ay may kakilala, kaibigan na sinabihan ng ganito, na walang silbi, walang pakinabang, lahat na ng masasama ay ating narinig. Mga kapatid, huwag nating pansinin ang mga bagay na alam nating hindi makakatulong ito sa atin. At ito po ang ating laging tatandaan.
Tayo ay nilikha ng Diyos na may pakinabang. Kung sa paningin ng ibang tao ay wala tayong pakinabang, may pakinabang tayo sa paningin ng Diyos. At yun po ang huwag nating kakalimutan. Lagi nating hihingin ang tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos upang ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng ating mga plano ay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya kapatid, ano pa ang ginagawa mo? Simulan mo na ipakita sa kanila na ikaw ay may silbi, na ikaw ay may pakinabang. Lalo na sa panahon ngayon ng Kwaresma, huwag nating papalampasin na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Na tayo ay patuloy na laging at magsisikap na tumulong at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Iyan ang hamon sa atin palagi ni Jesus. Laging gagawa ng mabuti sa ating pamilya. Kahit na yung may mga tao tayong nai-encounter na hindi naman kailangan tulungan, pero kung kaya mong tulungan ang mga taong nangangailangan, gawin mo. Sapagkat iyan ang mensahe o iyan ang gusto ng Diyos dahil nilikha tayo na may pakinabang, may silbi sa mundong ito. Thank you and God bless po sa ating lahat.